Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa aking palayaw na Alex. 60 gulang sa kasalukuyan. Noong minsan akong nakinig sa inyong YouTube channel, naalala ko tuloy ang aking kabataan. Kung kaya't naisipan ko ring ibahagi ang aking kakaibang karanasan na hanggang ngayon po ay hindi ko talaga malilimutan. Kuya Bari, nangyari po ang aking kwento noong taong 1978. Doon sa isang bayan na sakop ng Bicol Region. Hindi ko na lang po babanggitin pa ang eksaktong lugar upang mapangalagaan ang katahimikan ng mga taong nakatira ngayon doon. Nasa tabing dagat lang ang bahay namin noon, Kuya Bari. Tanging pangingisda lamang ang hanap buhay ng aking tatay at kadalasan ay sumasama po ako sa kanya. Kung kaya't sa edad na 15 anyos, natuto na rin po ako sa pangingisda gamit ang aming baruto. Siya nga po pala, Kuya Bari, ang baruto ay maliit na sasakyang pandagat na gawa lamang sa simpleng kahoy at ginagamitan lamang ito ng sagwan upang makausad. Pumapalaot kami ni Tatay Delfin tuwing gabi at umuuwi sa madaling araw upang maibenta ni Nanay Esther ang aming mga nahuling isda. Mahirap po ang buhay mangingisda. Kadalasan, kaunti lamang ang aming huli at kung papala rin namang makakuha ng marami, mura lang din ang halaga. Madaling araw po noon, kagagaling lamang namin sa laot at kaunti lang ang huli naming isda ni Tatay. Kaya naisipan kong manguhan ng talaba para naman madagdagan ang aming kita. Dumiretso po ako sa bakawan na di naman kalayuan sa amin, kung saan may isang pamilya na nakatira roon. Hindi ko po sila masyadong kakilala dahil hindi rin naman sila nakikihalubilo sa mga tao sa aming lugar. Ang alam ko lang, Kuya Bari, may mag-asawang matanda na nakatira roon kasama ang kanilang anak na babae na may kapansanan umano. Ayon sa mga usap-usapan ay may lahi raw silang aswang, kaya mailap ang mga tao sa kanila, lalo na ang mga bata na takot pumunta sa may bakawan kahit wala namang katuturan ng lahat dahil wala namang matibay na ebidensya na nagpapatunay. Habang nangunguha po ako ng talaba ay may narinig akong isang malamyos na boses ng isang babaeng umaawit. Hinanap ko po ang kinaroroonan nito, ngunit hindi ko ito nakita. Sa isip ko lang ay baka ito ang anak ng mag-asawang matanda. Kung kaya't nagpatuloy lamang ako sa aking ginagawa at hindi na lang ito pinansin pa. Ngunit tila isang hipnotismo ang kanyang boses na para akong dinuduyan sa ere sa sobrang sarap sa pakiramdam. Nakaramdam man ng kaunting takot, ngunit napilitan akong lumapit sa bahay ng mga matanda. Napasilip ako doon sa may siwang nang bigla na lang bumukas ang pintuan. "Ano ang iyong kailangan, iho?" Wika ng matandang lalaki. Wala po. Makikiinom lang po sana ako ng tubig eh." Nabigla kong sagot sa matanda. Walang ano-ano ay inabutan naman ako ng tubig ng matanda, ngunit nang nasa kamay ko na ito ay nag-aalinlangan naman akong inumin ito. Sinabi kasi ng aking tatay na wag akong basta-bastang makikiinom kapag hindi ko kabisado ang tao dahil baka may taglay itong lason. Pero dahil sa ako ang kusang humingi ay napilitan akong inumin ito. Nais ko pa sanang hanapin ang may-ari ng napakagandang boses, ngunit napilitan na lamang akong umuwi. Hindi na kasi ako napakali sa mga oras na iyon. Natakot talaga ako na baka may mangyari sa akin gayong hindi ko sinunod ang bili ng aking tatay. Makalipas ang ilang oras ay wala namang masamang nangyari sa akin, kaya nawala na sa aking pangamba
at naging kampante na ulit ako. Hindi ko na lamang ito ikinuwento sa aking ama dahil tiyak kong pagagalitan lamang niya ako. Nang sumunod na pagkakataon, Kuya Bari, kaunti pa rin ang huli namin ni tatay, kaya muli na naman akong bumalik sa bakawan upang manguha ng talaba. Pero hindi lang iyon ang aking sadya. Gusto ko talagang hanapin ang may-ari ng napakalamyos na boses. Pagkadating ko doon ay ibang kaganapan ang aking nadatnan. May nakita akong 3 kalalakihan ang namumutol ng mga puno ng bakhaw na walang pahintulot mula sa matanda. Nakita kong nagalit ang matandang lalaki dahil siya umano ang nagtanim ng mga punong iyon. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga lalaki. Sa halip ay itinulak pa siya ng isang lalaki. Umawat naman ang matandang babae, ngunit pati siya ay iwinaksi rin at natumba. Dali-dali akong lumapit sa kanila. Hindi ako nagdalawang isip sa pagsita sa mga lalaki. Tumawa naman sila dahil nayayabangan umano sila sa akin. Agad akong ginawaran ng isang malakas na suntok ng isang lalaki, ngunit mabilis ko namang nailagan. Sa pagkakataong iyon, lumaban ako sa lalaking sumuntok sa akin, ngunit nang nakita ng dalawa niyang kasama na nahihirapan na ito, ay doon na nila ako pinagtulong-tulungan. Halos hindi na ako makagalaw noon dahil mahigpit akong hinawakan ng 2 lalaki, habang ang isa naman ay walang tigil sa pagsuntok sa aking mukha. Hindi ko na nga alam kung anong mga sumunod na nangyari noon dahil halos nawala na ako ng malay. Nagulat na lamang ako nang biglang lumakas ang hampas ng alon na nagpabasa sa amin. Pagkatapos ay kumaripas ng takbo ang 3 kalalakihan na tila takot na takot. Nang nakaalis na sila, ay pinatuloy naman ako ng mga matatanda sa kanilang munting barong-barong at ginamot ang aking mga natamong sugat at pasa. Hindi ko alam kung anong uri na halamang gamot ang kanilang ginamit. Basta ang napansin ko na lamang, Kuya Bari, ay unti-unting nawawala ang mga pasa ko sa aking mukha. Nagpasalamat din sila sa akin dahil raw sa kabutihang asal na aking ipinamala sa kanila. At bago ako umalis, nagpakilala sila sa akin, Kuya Bari. Ay, iho, maraming salamat sa pagtulong mo, ha. Siya nga pala, ako nga pala si Teodoro at ito naman ang aking asawang si Magda. Wika ng matandang lalaki. Kami ay humahanga sa iyong kabutihan, iho. Kaya bilang ganti ay ibibigay namin sa iyo ang aming basbas. Wika naman ni Aling Magda. Naku, salamat po sa inyo. Maski sino man po ay gagawin yun. Siya nga po pala may anak po ba kayong babae? Bigla kong naitanong. Meron iho. Pero wala siya dito dahil paminsan-minsan lamang siya umuuwi. Wika ng matandang lalaki, pero nagtataka ako kung papaano ito makakaalis gayong may kapansanan nito. Ay, ganun po ba? Ganyan, kanino po yung napakalamyos na boses po na naririnig ko kahapon? Pagtatakhang tanong ko sa kanila. Ha? Aling boses? Ay wala naman kaming naririnig, iho, ah. Wika ng matandang lalaki at nagkatinginan sila ng kanyang asawa. Dahil sa kanilang sagot ay hindi na ako nagtanong muli. Saktong bukang liwayway na noon kaya nagpaalam na akong umuwi, Kuya Bari. Walang kahit isang galos at pasa mula sa pagkakabugbog sa akin ang makikita sa aking mukha at ako'y talagang gulat na gulat. Matapos yun, pinabaunan pa nila ako ng napakaraming talaba na ikinatuwa naman ng aking ina. Ngunit simula din noon ay muli na namang napukaw ang paratang ng mga tao sa mga matatanda na may lahi umano itong aswang dahil iyon raw ang kwento ng 3 kalalakihan. Ang mga nangyari ay hindi ko na itago sa aking mga magulang. Galit na galit ang aking tatay sa mga bumugbog sa akin
Ngunit sabi ko ay hindi naman ako napaano kaya madali ko lang nalusutan ang aming usapan. Sa kabilang banda, hindi pa rin nagkulang ng paalala ang aking tatay tungkol sa mga haka-haka laban sa pamilya na nakatira sa Bakawan. Ngunit mariin kong sinabi kay tatay na hindi sila mga masasamang tao, lalong-lalo na hindi sila mga aswang. Lumipas ang ilang linggo. Paparating ang kabilugan ng buwan noon kaya ayaw nang pumalaot ng aking tatay dahil mas lalong mailap ang isda tuwing maliwanag daw ang buwan. Nasayangan nga ako dahil sa panahong ganyan ay mahal ang presyo ng isda dahil iilan lang ang mga mangingisda na pumapalaot. Hindi ko alam Kuya Bari kung bakit sa mga oras na iyon ay para akong tinatawag ng karagatan. Kaya agad akong pumunta sa dalampasigan at itinulak ko ang baruto sa may tubig. Masigla akong sumakay sa aming baruto at pumalaot na hindi alam ng aking mga magulang. Mas lalo akong ginanahan dahil sa sigla ng liwanag na dulot ng buwan. Pagdating ko sa laot ay sinubukan kong ihagis ang dala kong lambat. Sa isip ko, may kukubit man o wala ay ayos lang. Total alam ko naman sa ganitong panahon na maliwanag ang buwan ay mailap talaga ang mga isda. Makalipas lamang ang ilang sandali, sinubukan kong hilahin ang lambat at laking gulat ko na lamang nang halos hindi ko ito mahila sa sobrang bigat. Nagtaka man ako kung anong nangyari, ngunit sinubukan kong hilahin itong muli. Noong unay ramdam ko ang bigat nito, ngunit kalaunan ay tila sumabay na ito sa aking galaw na tila ba may tumutulak nito pa itaas at nang malapit na ito, tumambad sa akin ang napakaraming isda. Halos na puno ang aking baruto sa sobrang dami nito kaya hindi ko na hinintay pa ang bukang liwayway at umuwi na kaagad ako. Habang nilisan ko ang laot, naramdaman kong tila may nakasunod sa aking baruto. Nang minsan akong lumingon, nakita ko ang isang tila napakalaking isda dahil sa napakalaking buntot nito pero ilang minuto lang ay kusa rin naman itong umalis. Pagdating ko sa dalampasigan, agad akong bumaba at tinawag ang aking tatay at nanay na noon ay natutulog pa. Nang narinig nila ang aking boses, agad naman silang bumangon. Ibinalita ko sa kanila ang nangyari pagkatapos ay sabay naming tinungo ang baruto. Hindi talaga makapaniwala ang aking mga magulang sa dami ng nahuli kong isda, Kuya Bari. Sobrang saya naman ni nanay dahil masasalba na raw namin ang aming mga bayarin. Sa kabilang banda, pinagalitan naman ako ni tatay kung bakit hindi raw ako nagpaalam sa kanila. Tay, nay, pasensya na po kayo. Gusto ko lang naman talaga maglayag sa dagat dahil maliwanag po ang buwan. Ngunit nang sinubukan kong ihagis ang lambat, ay nabigla po talaga ako ng ganyang karaming isda ang aking nakuha. Pagpapaliwanag ko sa kanilang dalawa. Ano? Ang ibig mong sabihin, isang beses mo lang hinagis ang lambat, tapos ganyang karami na kaagad ang iyong nakuha? Gulat na tanong naman ni tatay. Tumango naman ako, ngunit tila hindi makapaniwala talaga si tatay. Ayon sa kanya, hindi daw normal ang nangyari, lalo pat napakaliwanag pa ng buwan. Dagdag pa niya na wag ko na raw uulitin ang aking ginawa dahil baka pinaglalaroan daw ako ng mga nilalang sa dagat, lalo't paparating ang kabilugan ng buwan. Ayon kasi raw sa mga matatanda sa aming lugar sa Bicol, tuwing maliwanag ang buwan ay lumalabas raw ang mga magindara. Ang magindara, Kuya Bari, ay isang uri ng aswang sa dagat. Sa una ay mapagkakamalan mo itong sirena dahil ang kalahating katawan nito ay babae at ang kalahati ay parang buntot ng isda. Ang kaibahan lamang ng magindara
ay tila maraming matutulis na tinik ang buntot nito at magbabago umano ang maamong mukha nito bilang isang halimaw. Kadalasan rin daw sa mga biktima nito ay mga mangingisda. Ay sus, tatay ko talaga oh. Daig mo pa si Lolo sa dami mong kwento. Matagal na po yung mga yan, kaya wag na po kayong maniwala dyan dahil gawa-gawa lamang ang mga kwentong iyan. Sagot ko naman sa aking tatay. Wala nang nagawa si tatay dahil hindi talaga ako naniniwala sa kanyang mga ikinikwento. Kinabukasan, nabalitaan ng mga tao roon na marami daw akong nahuling isda, kaya marami sa mga mangingisda roon ay gumaya na rin sa akin. Nangisda na rin sila kahit maliwanag pa ang buwan, ngunit sa kasamaang palad ay wala silang nakuha. Sa halip ay isang masamang balita ang bumulabog sa aming lugar na may isang mangingisda umano ang natagpo ang patay daw doon sa dalampasigan. Ayon sa mga kwento-kwento, dumagsa na lang daw ang baruto nito sa dalampasigan kasama ang kanyang bangkay. Wakwak daw ang tiyan at halos hindi na makilala ang bangkay nito sa dami ng sugat na tila nilantakan ng isang halimaw. Nagkagulo ang mga tao noon sa baybayin dahil sa hindi malamang dahilan ng pagkamatay ng mangingisda. Lumapit ako sa kinaroroonan ng baruto at nakita ko ang bangkay ay tila kilala ko ito. Hindi nga ako nagkakamali, Kuya Bari. Siya nga ang isa sa mga nakaaway ko sa bakawan at ang tumulak sa matanda. Ilang sandali pa'y dumating ang kamag-anak ng biktima. Panay ang iyak ng asawa at ang mga anak nito. At kahit masama ang loob ko sa taong iyon, ay nakaramdam pa rin naman ako ng awa sa kanyang pamilya. Usap-usapan na naman ng mga tao roon na baka pinatay ito ng aswang at ang kanilang pinagbibintangan na naman ay ang pamilya na nakatira sa bakawan kahit wala na namang silang matibay na ebidensya. Nang sumunod na gabi, muli sana akong pumalaot, ngunit dahil sa nangyari, hindi na ako pinayagan ng aking tatay. Ang ginawa ko na lamang ay tumambay na lang ako sa may dalampasigan at nagpahangin. Noong ako'y nakatayo roon, nakita kong may mga mangingisda pa rin palang pumapalaot sa kabila ng mga pangyayari, ngunit tigdadalawang tao sila sa isang baruto. Ilang saglit pa, nakita ko rin ang aming mga kapitbahay na sina Mang Teryo at Mang Beroy. Sila ang mga kilalang mangingisda na mga pasaway dahil kapag kamaliit lang ang kanilang huli, ginagamitan nila ito ng dinamita. Ayon sa kanila, hindi raw sila natatakot sa halimaw dahil may mga dala umano silang panlaban sa anumang uri ng halimaw. Mas natatakot daw sila kapag walang makakain ang kanilang pamilya. Naisip ko rin noon na tama rin naman sila dahil pareho lang kaming mamamatay sa gutom kapag nagpadala pa kami sa takot, kaya hindi ako nagpatinag sa mga usap-usapan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ko, Kuya Bari. Itinulak ko ang baruto sa dagat, pagkatapos ay pumalaot rin ako na hindi na naman alam nila nanay at tatay. Pagdating ko sa laot, agad kong hinagis ang aking lambat. Wala pang 5 minuto, nakita kong nagsisitalunan na ang iba't ibang uri ng isda. Wala pa ring pagbabago. Napakaraming isda pa rin ang aking nahuli, kaya wala pang madaling araw ay umuwi na ako. Pag-uwi ko ay naroroon na ang aking tatay at nanay sa dalampasigan dahil naghihintay pala sila sa akin. Habang naroroon pala ako sa laot, hindi na pala napanatag ang kanilang isipan. Laking pasasalamat na lang nila na walang masamang nangyari daw sa akin. Halos hindi na naman makapaniwala si tatay
sa sobrang dami ng isda na aking nahuhuli dahil imposible na naman umano ito. Dagdag pa niya, baka raw nagugustuhan na ako umano ng nilalang doon sa karagatan. Tay, hindi naman imposible po ang sinasabi mo dahil tingnan niyo naman po ang anak niyo oh, kamukhang kamukha ni Fernando po. Pabiro kong wika sa kanya, ngunit sa halip na tumawa ay nagalit ito. Alex, hindi ako nagbibiro. Bulyaw nito sa akin kaya kaagad akong tumahimik. Dagdag pa niya, mahirap umanong magustuhan ng isang nilalang sa karagatan, lalo pa kung sa isang magindara. Hindi na lang po ako nakipagtalo kay Tatay Kuya Bari. Sa halip ay ibinaba ko na lamang ang mga isda at inilagay sa malaking lagayan at nilagyan ko din ng tubig dagat upang mapanatiling presko ito. Makalipas ang ilang minuto, nakita naming may paparating na baruto. Sa isip ko, baka marami rin itong nahuling isda, ngunit nagulat na lamang ako nang pagkatapos bumaba ng lalaki sa baruto ay nagkandara pa ito sa pagtakbo at humihingi ng saklolo. Nang malapit na ito, naaninagan kong si Mang Beroy pala. Agad ko naman siyang tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya at kung bakit nag-iisa na lamang siya. May aswang sa laot. Matapos sinagis si Paring Teryo ang dinamita, lumapit sa amin na akala namin ay parang sirena. Ngunit nagulat na lang ako at bigla na lang itong naging isang halimaw at walang awang pinatay si Paring Teryo. Hindi pa ito nakontento at nilantakan pa nito ang kanyang lamang loob. Natatarantang wika ni Mang Beroy. Ah, paano ka nakatakas, Beroy? Gayong magkasama kayo? Tanong ni Tatay sa kanya. Oo, magkasama nga kami. Pero pinaalis ako ng aswang upang sabihin sa mga mangingisda na wag gagamit ng dinamita. Mangiyak-ngiyak niyang wika kay Tatay. At dahil sa pangyayaring iyon, lumaganap na ang balita sa aming lugar tungkol sa aswang umano sa dagat na tinatawag na magindara at nawala na sa kanilang isipan ang tungkol sa pamilya sa Bakawan. Nang mga sumunod na gabi, Kuya Bari, mariin pa rin akong pinagbabawalan ni Tatay Delfin na pumalaot. Kaya malungkot man, naglakad-lakad lang ako doon sa may dalampasigan ulit. Nang may nakita akong isang babaeng naliligo, kasabay noon ang magandang boses na tila nanunuot sa aking tenga. Oh, gandang babae nun ah. Malapitan nga. Miss, hindi ka ba natatakot dyan? Tanong ko sa kanya. Imbis na sumagot sa akin, ay nagpatuloy lamang ito sa pag-awit. Kuya Bari, napakalamyos ng kanyang boses na tila ba tinatangay ako patungo sa tubig. Hindi ko namalayan, ilang sandali pa'y naroon na nga ako sa kanyang tabi. Naaninagan ko ang kanyang napakagandang mukha na tila ba isang diyosa ng karagatan. Alex, hawakan mo ang aking kamay. Huwag kang matakot. Wika nito sa isang malamyos na boses. Hinawakan ko naman kaagad ang kanyang kamay habang tinititigan ang kanyang maamong mukha. Nang biglang may narinig akong tumatawag sa akin. Alex! Alex, lumayo ka sa kanya! Sigaw ng isang lalaki. Agad akong napalingon at nakita ko si Tatay Delfin na noon ay papalapit sa amin. Agad naman akong iniwan ng babae at lumangoy pailalim. Noon nakita ko na mayroon siyang buntot na katulad ng isang isda. Anak, ang babaeng iyon ay isang magindara. Sigaw ni Tatay. Ngunit tila napako lang ako sa aking kinatatayuan. Lumapit si Tatay sa akin at hinilan niya ako papunta sa dalampasigan at sumunod naman ako na wala sa katinuan.
Tila naririnig ko pa rin ang pag-awit ng babae at hindi lang iyon, may sinasabi pa siya sa akin. Sabi niya ay hintayin ko raw siya. Hindi ko alam Kuya Bari kung bakit naririnig ko pa rin siya sa aking isipan, gayong wala na siya sa paligid. Alex, Alex, ano ba nangyayari sa'yo? Bulyaw ulit ni tatay na siyang nagpabalik sa aking katinuan. Tay? Wala po, tay. Parang inaantok na ako. Tanging naisagot ko na lamang, kaya hinikayat na niya akong umuwi at sinabing wag na akong babalik muli sa dagat dahil tiyak na nagkakagusto raw sa akin ang magindara. Matagal bago ako nakatulog noon Kuya Bari, ngunit kinaumagahan, nagising na naman ako sa ingay dahil may isang baruto na naman daw ang dumagsa at may sakay na 2 bangkay. Wak-wak umano ang mga tiyan nito at puno ng sugat ang buong katawan na halatang pinapahirapan muna bago pinatay. Agad naman akong lumabas at dumalo sa nagkakagulong mga tao at nang nakita ko ito ay hindi ako nakakibo dahil nakita kong ito ang 2 pang lalaki na nakalaban ng mga matatanda doon sa bakawan at ang bumugbog rin sa akin. Narinig ko pa ang usap-usapan ng mga tao na magindara umano ang pumatay sa mga ito dahil sa estilo ng kanilang pagkamatay. Hindi na lamang ako sumali pa sa kanilang usap-usapan, ngunit sumagi rin sa aking isipan kung ano ang koneksyon ng magindara sa pamilya na nakatira sa bakawan. Kung sino ang nagligtas sa akin sa panahong binugbog ako doon at kung bakit nagsitakbuhan na lang ang 3 mga lalaki at hanggang umabot sa punto na pare-pareho na silang namatay. Nang sumunod na gabi, mas lalong hindi na talaga ako pinayagan ni tatay na pumalaot muli dahil natatakot na raw sila na baka balikan daw ako ng magindara. Matutulog na sana ako noong Kuya Bari nang bigla akong nakarinig muli ng isang malamyos na boses. Hindi ko alam, ngunit tila isang hipnotismo ang kanyang boses at bigla na lamang akong tinangay papunta sa dalampasigan. Agad akong lumusob sa tubig at doon naghihintay sa akin ang isang napakagandang dilag. Dara ang aking pangalan. Wika nito, ngunit hindi naman bumubuka ang kanyang bibig. Dara? Napakaganda mo. Wika ko at hindi ko alam kung bakit kami nagkaunawaan gayong hindi bumubuka ang kanyang bibig. Kinakausap kita sa aking isipan kaya kahit nasa malayo ka, maririnig mo pa rin ako. Wika nitong buli. Nang mga sandaling iyon Kuya Bari, hindi ko na alam na may nagmamasid pala sa amin. Minaman-mana na pala ako ng ibang mga mangingisda. Nang bigla na lang, may mga kalalakihan na biglang lumusob sa tubig. Lahat sila ay may daladalang mga matutulis na bagay. Yan! Patayin ang salot na magindara! Sigaw ng isa na namumuno sa pag-atake. Agad namang nakita ito ni Dara at noon ay mabilis na lumangoy pailalim. Matagal bago ako nakakilos, ngunit nakita ko silang hinahabol si Dara pero hindi nila ito naabutan. Ilang sandali pa'y naroon na kaming lahat sa dalampasigan. Doon ay pinagtulungan nila akong imbestigahan ngunit hindi ako nagsasalita. Isa lang ang sinabi ko, wala akong alam. Simula ng pangyayaring iyon Kuya Bari, hindi na nagpakita sa akin si Dara dahil nag-aabang na ang mga mangingisda upang siya ay patayin. Ilang gabi rin akong hindi nakaalis ng bahay dahil binabantayan na ako ng aking mga magulang. Ngunit isang hating gabi, nagising na lamang ako sa isang napakagandang himig. Bumangon ako na walang alam ang aking mga magulang.
Sinundan ko ang tinig hanggang ako'y nakarating sa bakawan. Sa panahong iyon ay malaki ang tubig. Nakita ko siya sa may bahay ng mga matanda. Pagdating ko doon ay naroon din ang mag-asawa kasama si Dara. Sa aking pagdating ay hindi naman nagulat ang matanda. Tinawag nila ako. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila at nagkwento na ang matandang lalaki. Doon ko palang napag-alaman na ang kinikilalang anak pala ng mga matatanda ay si Dara na isang magindara at hindi totoong may anak silang may kapansanan. Ayon sa matandang lalaki, wala ng mga magulang si Dara dahil pinatay na umano ang mga magulang nito ng mga mapang-abusong mangingisda. Muntik na raw ding mapatay si Dara noon, ngunit itinago niya ito sa bakawan kaya hindi ito natagpuan ng mga mangingisda at inakalang lumayas na ang magindara sa aming lugar. Dagdag pa ng matanda na hindi naman talaga masama o salot ang magindara. Sila umano ang bantay sa karagatan laban sa mga mapang-abuso nito. Nang walang ano-ano, biglang dumating ang maraming kalalakihan. Hindi ko alam na nakasunod pala sila sa akin. Doon ay pinagtulungan nilang hulihin ang magindara. Ako at ang mag-asawang matanda ang nakipaglaban sa mga tumutugis kay Dara, ngunit sadyang napakarami nila. Hinawakan ako ng ibang kalalakihan at ganun din ang mga matatanda. Nakita kong lumalaban si Dara, ngunit hindi na niya kinaya pa dahil pinagtulungan na siyang hampasin ng mga ito. Ilang sandali pa'y bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan kasabay ng napakalakas na hangin. Bigla ring tumaas ang tubig kaya lahat kami ay nagsitakbuhan. Sinubukan kong iligtas ang mga matatanda, ngunit ayaw nilang iwanan si Dara. Agad ko namang naisip si nanay at tatay, kaya kaagad ko silang pinuntahan. Pagdating ko doon ay abot bewang na ang tubig, kaya wala na kaming sinayang na panahon. Agad kaming lumika sa mataas na lugar na walang dala kahit isang damit. Maya-maya pa'y nasa malayo na kami habang tanaw-tanaw namin ang aming lugar na tuluyan ng nilamon ng tubig. Hanggang sa kinabukasan, hindi pa rin humupa ang tubig pero nakita naming walang natira kahit isang bahay na naiwan sa aming lugar. Tila ba isang kislap ay naglaho ang lahat. Marami ang namatay. Marami ang mga naulila at nauwi sa walang-wala. Makalipas ang ilang araw, nagsitayo muli ng bagong barong-barong ang mga taong naiwan roon. Samantalang sina tatay ay nakapagdesisyon ng doon na kami titira sa lugar ng kanyang mga magulang. Kung kaya't tuluyan na naming nilisan ang aming tinitirhan, bit-bit ang di makalimutang karanasan. Hindi ko man nakitang muli ang magindara, ngunit isa lang ang hinihiling ko noon, na sana ay nakaligtas siya. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang kwentong hinding-hindi ko na malilimutan habang nabubuhay pa ako. Salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. Ang inyong bagong kasundo na lubos na gumagalang, Alex. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.